Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, salamat sa Panginoon at tayo'y nagdipo na naman dito para sa fellowship. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 2. Colossians chapter 1 verse 1 and 2. Sinasabi po rito, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. So binasa po natin yung verse 1 and 2, but focus po natin this morning is yung verse 1. So panahon na nga na naman po, mainit na usapin sa kasalukuyan is yung usaping politics. Alam natin nakatatapos lamang nung nakaraang linggo ng mga filing ng mga candidacy ng mga tumatakbo para sa pang-national na eleksyon. At dahil nagproklama nga ang isang anak ng dating Pangulo, ay hindi may iwasan na maidikit yung kanyang pangalan sa kanyang ama. At alam naman natin na nung nakaraang buwan sa petsa ng September 21 ay pinagdiwang muli yung kaganapan noong pagpoproklama ng martial law sa ating bansang Pilipinas. So isang bahagi ng proklamasyon na yon na sinabi ng dating Pangulong Marcos, sinabi niya ron na I proclaimed the martial law in accordance to the power vested on me by the Philippine Constitution. So, may power yung presidente sa pagpoproklama ng martial law, but the greater power na nagbigay sa kanya doon is yung ibinigay sa kanya ng konstitusyon ng Pilipinas. Hindi niya lamang ginawa yon sa kanyang pangsariling kakayahan, kundi provision yon ng batas ng ating Philippine Constitution na ibinigay sa isang presidente. So parang nagbibigay lamang yon ng maliit na bahagi ng power sa isang presidente, but the greater power, the greater authority is in the Constitution of the Philippine government. So, sa ating ngang pag-aaral dito sa aklat ng Colossians, dito sa 1 and 2, ating ngang nabasa, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, sa verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid. So tayo po muna humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos bago po tayo mag-umpisa. Panginoon, aming Diyos, muli sa pag-uumpisa ng aklat na pag-aaral namin sa aklat ng Colossians, nawa Panginoon ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Nawa maipahayag ang iyong salita at maging biyaya sa lahat ng makikinig. Tulungan mo po kami, O Diyos, tulungan mo po ako, Diyos, sa paghahayag ng iyong mensahe at maging sa mga kapatid ko na makikinig ng iyong mensahe. Nawa Panginoon, buksan mo ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso, matanggap nila ang pagpapala ng iyong salita. Ito po ang aming samud dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So si Paul, inumpisa niya yung letter sa Colossians sa isang napakasimpleng paraan or in the usual way kung paano kino-construct yung letter, di ba? Kadalasan talaga inuumpisahan or yung paggawa ng sulat is binabanggit kung sino yung sumulat, binabanggit kung sino yung sinusulatan, yung mga recipients, at yung kanyang pagbati sa kanila. So, yung panimulang pagsulat ni Apostle Paul ay nahahawig talaga sa mga dating yung kinagawiang pagsulat ng mga liham, Oriental way or yung Jewish model ng paglikha ng isang liham. Pero kung mapapansin natin, karamihan sa kanyang mga
epistles, ganun yung structure ng kanyang pagkakasulat. But however, consistent kung gaano yung sinusundan niyang pattern sa pagsulat o sa pag-address sa kanyang mga sinusulatan at sa kanyang mga pagbati, meron ding variations sa bawat mga pagbati na kanyang nililikha sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga opening statement or kanyang mga opening formula regarding his authorship. So, Paul adapts his description of himself and his credentials to the circumstances of each particular letter. So nakabase ito, yung kung pinakasimpleng bagay na makikita natin, pagbati, dito pa lang sa pagbati niya, nakabase na dito kung ano yung patutunguhan ng kanyang sulat. Bago niya sabihin yung mga mahalagang theological issues at mga practical matters na kanyang sasabihin sa kanyang mga sinulatan, maaaring sinasabi niya dito sa first part or yung unang bahagi ng kanyang liham is ini-establish na niya kung ano yung kanyang otoridad sa kanyang mga sinusulatan. So kung napansin natin sa pag-aaral natin sa Book of Galatians, di ba? Sa kanyang pagbati doon, it seems doon sa Book of Galatians or talagang lantad doon sa Book of Galatians na merong dispute patungkol sa kanyang otoridad o sa kanyang apostleship. So doon sa Book of Galatians, meron kagad siyang binanggit dito sa paunang mensahe niya sa mga book of sa mga Galatians. He immediately included in the opening part of his apostleship the praise. Kung ano yung sinabi niya dito, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. So sinabi niya roon kaagad na yung kanyang pagiging apostol ay hindi mula sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. So dito naman sa Book of Colossians, sa sulat niya sa mga taga-Kolose, sa mga Christian congregation na hindi pa niya nakikilala or nakikita personally, makikita natin yon sa chapter 2 verse 1 na hindi pa niya sila nakita ng harapan o face to face. At ang iglesyang ito, kagaya nga ng nabanggit natin nung nakaraang pag-aaral natin ng Book of Colossians, na ang nagtatag ng iglesyang ito or nagpaumpisa ng iglesyang ito ay ang kanyang kapwa kamanggagawa na si Epapras. So dito sa unlike sa Book of Galatians, dito sa Book of Colossians, walang indications or hindi natin makikita na merong dispute sa kanyang pagiging apostleship. So since Paul is writing to congregation that is not known to him personally, maaaring mag-arise yung mga question dahil hindi pa niya sila nakikita personally sa kanyang mga sinusulatan. Maaaring mga question na mag-arise is sa kanyang mga mambabasa is, sino kaya itong taong ito na nag-i-instruct sa atin kung ano yung ating dapat gawin at patungkol sa ating pananampalataya. So maaaring maging ganun ang tanong ng mga magbabasa o makikinig ng kanyang sulat. So, aside from yung pinakasimpleng bagay ng pagsusulat ng letter na katulad ng ating nabanggit, yung simpleng author, recipient, and greeting, dito si Apostle Paul ay ipinapahayag na niya kagad yung substance ng kanyang authority sa unang bahagi pa lamang ng kanyang letter. So i-present niya ang kanyang sarili, Paul, the Apostle of Jesus Christ. So there is a substance in his authority which we can see in the opening part of the letter. So bago niya
magbigay ng mahalagang bagay or magsabi ng mga mahalagang issues patungkol sa kanilang pananampalataya, ipinakilala niya muna ang kanyang sarili. So paano nga kaya na si Apostle Paul ay credible? Magsusulat ka sa mga taong hindi mo pa nakita personally, paano ka magiging credible sa kanila? At paano nga kaya naging apostol si Apostol Pablo sa mga taga-Kolose na hindi pa niya nakikita ng harap-harapan? So, meron po tayong dalawang bahagi ng ating pag-aaralan dito sa umagang ito. Kung yung authority of his apostleship. His authority of apostleship. At ang unang bahagi is yung his authority of apostleship is of Jesus Christ. At ang ikalawang bahagi, his authority of apostleship is by the will of God. Sa unang bahagi, his authority of apostleship is of Jesus Christ. So, atin po munang banggitin si Apostle Paul ng mabilisan kung sino nga ba si Pablo na tinutukoy dito sa sulat na ito na siyang mayakda ng sulat na to. So si Paul or si Saul sa kanyang Hebrew name ay mula sa lipi ni Benjamin, from the tribe of Benjamin, sa 12 tribes ng Israel. Mababasa natin yan sa Philippians chapter 3 verse 5. At si Apostle Paul din ay isang Roman citizen. Siya ay mula sa Tarsus, from the province of Cilicia sa Asia Minor. At sa kanyang kabataan, sa kanyang mga murang edad, he spent his early life in Jerusalem as a student of prominent theologian or prominent rabbi na si Gamaliel. He was also a Pharisee. Mababasa natin yan sa Acts chapter 23 verse 6. Acts chapter 23 verse 6. Nang mapansin ni Pablo na ang ilan ay mga Saduceo at ang iba ay mga Pariseo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin, "Mga Ginoo, mga kapatid, ako'y isang Pariseo, anak ng mga Pariseo." So, si Apostle Paul ay isang Pariseo din. And sa kanyang conversion, miraculously converted while on his way to Damascus to arrest Christians. Alam natin yung kwento, marahil karamihan sa atin nalalaman natin yung kwento sa Acts chapter 9 kung paano siya na-convert at naging mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So, to be an apostle, ano nga ba ang requirement or criteria para maging isang apostle? At kung siguro natatanong natin, may apostol pa ba sa kasalukuyan? So may mga criteria para maging isang apostle. Una, one must be called by Jesus Christ himself. Ikalawa, he is eyewitness of his resurrection. Sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. And pangatlo, they could do sign and wonders and mighty deeds. So, tingnan natin kung qualified ba dito si Apostle Paul sa pagiging apostol sa tatlong bahagi o tatlong part na ating nabanggit. Ano nga ba ang isang apostol? He is sent one, he is the commissioned one, he is a messenger, or he is the ambassador of Jesus Christ. So, tinawag nga ba siya ng ating Panginoong Hesukristo? So, sinasabi doon sa Acts chapter 9 verse 15 na siya ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter 9 verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni
Israel. So ito yung pagkakasabi niya kay Ananias na siyang gumamot nagbalik ng paningin ng ating Apostol Pablo. Sinabi niya dito na siya ay aking kasangkapang pinili upang dalhin ang aking pangalan. So sa makatuwid, siya nga ay tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba nga? Sinabi niya rin sa Acts chapter 22 verse 13 to 15, siya ay isang tinawag upang maging witness ng ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 22 verse 13 to 15. Ang lumapit sa akin, tumayo sa tabi ko at nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, muli mong tanggapin ang iyong paningin. Nang oras ding iyon, bumalik ang aking paningin at nakita ko siya. Pagkatapos ay sinabi niya, itinalaga ka ng Diyos. Ito pa rin yung pagbibigay ng mensahe ni Apostle Paul patungkol sa kanyang conversion. Pagkatapos ay sinabi niya, itinalaga ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita mo ang matuwid at marinig mo ang tinig mula sa kanyang bibig sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. So sa makatuwid, siya ay tinawag ng ating Panginoon para maging saksi o siya ay maging witness para sa ating Panginoong Jesucristo. At ikatlo naman, siya ay tinawag upang maging minister ng Ebanghelyo. Sa Acts chapter 26 verse 16, subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. So tinawag siya upang maging lingkod at maging saksi. At nakita nga ba niya ang ating Panginoong Jesucristo? Kung isa siyang apostol, he must be an eyewitness of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Di ba nga sa kanyang pagpunta sa road of Damascus, papunta para arestuhin ang mga Christian doon, na-encounter niya doon ang ating Panginoong Jesucristo at ating basahin sa Acts chapter 9 verse 3 to 6. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damascus, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. So nakita na niya doon, na-encounter niya mismo ang ating risen Lord Jesus Christ. So the designation of Apostle Paul reserves for Paul alone. At dito sa unang parte ng Book of Colossians, nabanggit din dito si Timothy, pero hindi siya kabahagi dito para maging apostol, kundi ang titulong pagiging apostol ay designated lamang kay Apostle Paul, hindi kay Timothy at hindi rin kay Epaphras. He is the apostle to the Colossians even though he did not previously visited them in person. Dahil nakatanggap siya ng direct commission sa ating Panginoong Jesucristo, our risen Lord, to minister to the Gentiles, doon sa ating mga nabinasa kanina. Isa pang proof na siya ay isang apostol or apostle of the Lord Jesus Christ, he should be able to perform signs, wonders, and mighty deeds. So nangyari rin ba ito kay Apostol Pablo? So kung matatandaan natin sa Acts chapter 20 verse 9 to 12,
Hindi na natin doon babasahin. Pero ito yung kwento na siya ay nagpipreach nang humabot na yata ng hanggang madaling araw. Napakahabang preaching. At nakatulog yung isa doon at nalaglag sa bintana. Sinasabi doon, hindi ko matandaan yung pangalan. Nalaglag sa bintana, nakatulog, nalaglag sa bintana at namatay. Pero siya ay muling binuhay. Siya ay muling nabuhay at tumayo muli at bumalik doon at nakinig muli. So mag-ingat po tayo, huwag tayong makatulog sa ating mga upuan. So Paul describes himself as an apostle of Jesus Christ not because there had been attacks made on his apostleship. Hindi niya binabanggit dito yung pangalan niya tulad ng sa Galatians because there's an attack of his apostleship, but he wished to establish his credentials sa una pa lamang. He will expose and refute false teaching na pumasok sa congregation ng mga Colossians. So, sa pagbibigay niya ng kanyang title na ipinapaliwanag na siya ay apostol ng ating Panginoong Hesukristo, he draws an attention to the official character of his writing to the Colossian church. Tayo naman ay dumako sa ikalawang bahagi. His authority of apostleship is by the will of God. Kung una kanina, his authority is from the Lord Jesus Christ. So, naging makapangyarihan yung kanyang mensahe o yung kanyang pangalan na dikit sa ating Panginoong Jesus upang pakinggan siya ng mga makakabasa ng kanyang sulat ng mga taga-Kolosas. Ngunit sa pangalawang bahagi ay sinabi rin niya dito na yung kanyang authorship or yung authority of being apostle is by the will of God. His being apostleship is by the will of God. So pag sinabi natin by the will of God, it is the declaration of God's unmerited grace. Hindi niya ito dahil sa kanya, kundi it is by the will of God. It is the will of God which elects and made the Apostle Paul an apostle. Hindi sa kanyang pansariling kakayahan, hindi sa kanyang pansariling credentials, but by the will of God. So this calling is in accordance with the divine purpose of God for His ministry to the Gentile congregations. At alam naman natin na siya'y pinili para siya itinalaga upang magministeryo sa mga hintil, hindi exclusively pero particularly sa mga Gentile congregations. So as Apostle Paul, he had authority to teach them. As an apostle, he had the authority to teach. So para musulatan ng isang kongregasyon, meron ka dapat authority to teach them kahit hindi ikaw yung pastor nila, but since he's the apostle of Jesus Christ, he has the authority to teach them. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 7. 1 Timothy chapter 2 verse 7. Para dito itinalaga ko na isang mangangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. So ito yung kanyang sulat kay Timoteo na siya bilang apostol ay may karapatan ding mangaral or magturo or to teach the Colossian believers. At another thing, si Apostle Paul ay may authority din to deal them pastorally. Diba? Kung binasa na natin itong Book of Colossians or yung ating overview nung nakaraan, makikita natin na napakarami niyang kailangang mga idil na bagay sa mga sa church ng Colossians at he had to deal them pastorally. Sa 2 Corinthians 3:13-10, anong sinasabi ron? 2 Corinthians 13:10, kaya't sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala pa sa inyo upang kapag ako ay dumating ay hindi na ako kailangang maging mabagsik
sa aking paggamit ng kapamahalang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikakatawag at hindi sa ikakawasak. So, meron siyang authority to deal with them pastorally sa congregation ng Colossians. Paul's authorship was not a matter of choice on his part, or hindi ito yung election patungkol sa mga tao or nagmula sa tao, kundi ito'y by the will of God. It is by the will of God. So, yung yung pagkakaroon ng authority ni Apostle Paul is hindi because sa kanyang sariling credentials. Ito'y yung pangalan niya. Paul himself has credentials. Kung mababanggit natin yung nabanggit natin kanina, isa siyang Pariseo, isa siyang aral ng isang magaling na rabbi, but his authority ay nagbigay ng diin dahil nadikit ang kanyang pangalan na siya'y piniling apostol ng ating Panginoong Hesukristo at ito'y kalooban ng ating Panginoong Diyos. So hindi si Paul ang bida dito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang pumili sa kanya upang maging apostol. At this will make yung message niya sa mga Colossian believers magiging significant. Hindi dahil sa kanyang sariling credentials, kundi sa otoridad na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. So, kagaya ng nabanggit natin, ngayon, magpapanahon na naman ng eleksyon sa ating bansa. At alam naman natin, iba't ibang tao yung mga tumatakbo, may kanya-kanya silang mga credentials. May kanya-kanya silang mga qualifications. Pero, higit sa lahat, ninanais din itong mga politikong to na makuha yung endorsement or yung suporta ng mga iba't ibang mga malalaking partido, iba't ibang mga respetadong tao, mga influential people, maging sa iba't ibang larangan, sa showbiz man or sa politics. So nagbibigay ito ng bigat sa kanila, credibility. Apart from their own credentials, nagbibigay ito ng credibility sa kanila upang piliin sila ng tao sa araw ng pagpili. At malamang na magbigay ito ng malaking suporta sa kanila. So kagaya ni Apostle Paul, yung credentials niya, hindi lamang nanatili sa kanya, kundi ang mabigat na nagbigay sa kanya ng credential upang paniwalaan siya ng kanyang mga sinulatan na taga mga Kolosas ay dahil sa pagpili sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo bilang apostol na itinalaga ng ating Panginoong Diyos. So, the apostle's office was not restricted to a local church. So magpahanggang ngayon, yung pagiging apostol ni Apostol Pablo ay apostol pa rin siya. Hindi lamang dun sa Colossians, hindi lamang dun sa Corinthians, kundi sa lahat ng mga iglesia na itinatag ng ating Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo. At hindi rin ito sa pansamantalang maiksing kapanahunan lamang or short period of time. Hanggang ngayon, effective yung pagiging kanyang apostle. At yun yung kanilang dapat nating sinusundan. Hindi yung magkikreate tayo ngayon na meron pang magiging isang apostol muli dahil hindi sila qualified base sa ating nabanggit. So they become the foundation, yung kanilang mga turo, yung kanilang mga isinulat din, yung kanilang mga epistles, they became the foundation on which all the history of the church is built. So ito na nga, inscripturated yung kanilang mga salita at ito yung ating pinaniniwalaan na salita ng ating Panginoong Diyos. At sa huling bahagi ng Colossians, dun sa Colossians chapter 1, nabanggit din doon si Timothy, isang maliit na kagyat na pangungusap lamang. Timothy, our brother. So ano bang role ni Timothy sa composition ng letter na ito? So ang iba sinasabi na siya mismo yung nagsulat yung handwritten niya mismo itong sulat na ito. So siya ay nagsilbing
sekretaryo or scriba ni Apostle Paul, but there's no joint authorship with Paul. Kung maaring siya nga lang sumulat kamay niya itong Book of Colossians, but there's no joint authorship with Paul with this letter. So Timothy was with Paul for at least sometime sa kanyang 3-year Ephesian ministry. Maalala natin na maaaring si Epaphras ay nakakilala or naging Kristiyano during the 3-year Ephesian ministry ni Apostle Paul, at nandun din si Timothy. So it is entirely possible na si Timothy ay kilala din si Epaphras na taga Colossus, at maaaring ang mga Colossian Christians na iba doon ay kilala din si Timothy. So parang nagbibigay din yun ng bigat dun sa pangungusap ni Apostle Paul sa pagsulat niya sa kanila, nakasama niya sa ministeryo si Timoteo din na kanilang nakasama during the ministry in Ephesians. So, bilang application para sa ating mga mananampalataya, as a believer in the Lord Jesus Christ, pinanghahawakan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ibinigay na sa atin yung written word sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero, sa kanyang mga servants na itinalaga niya nung unang Panginoon. So, his messengers and their teachings became the foundation on which the church was built and edified. Ito yung nagbibigay sa atin ng edification, yung kanilang tinuro sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero. So nawa sa atin gamitin natin ito, yung kanyang salita, upang magbigay ng edification sa atin. Huwag nating baliwalain ang otoridad ng mga itinalaga niyang apostol na nagbigay ng mga mahalagang mensahe, pangungusap sa pamamagitan ng kanilang mga letters. Dahil ito'y magbibigay sa atin ng pagpapala, edification sa ating mga sarili bilang mga church ng ating Panginoong Diyos. Nawa sa atin din ng mga mananampalataya ay maging maingat din tayo. Maging basihan natin yung kanilang mga sinulat, yung authorship ng ating authority ng mga apostol. Magbase tayo sa kanilang mga teaching pagdating sa pagdidil sa mga false teachings na lumalaganap sa ating mga kapanahunan. So, rampant yung mga false teachings during our time. At maging vigilant nawa tayo na i-compare ito sa salita ng ating Panginoong Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. At nawa sa ating ding mga kaibigan na hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy mong idinedeny ang otoridad ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. It is as if na namumuhay ka sa iyong sariling kakayahan lamang, sa iyong sarili. At patuloy mong nire-reject or hindi nire-recognize yung lumikha sa iyo, ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa iyo at siyang nagme-maintain or nagsusustain ng iyong buhay. At sa pamamagitan ng salita niya, itinuturo niya sa iyo kung paano ka mamuhay at paano ka maliligtas. Ipinagkaloob niya yung kanyang mga tao, kanyang mga mensahero upang ipahayag ang salita niya at kung paano ang iyong totoong kondisyon sa harapan ng ating Panginoong Diyos, na ikaw ay isang rebelde, na ikaw ay isang makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. At ikaw ay mapapahamak kung ikaw ay magpapatuloy sa ganitong kalagayan. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili, kaibigan. Ito'y sa pamamagitan lamang ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, na siyang makapagbibigay ng kapayapaan, makapagre-reconcile sa atin sa harapan ng ating banal na Diyos. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng lupa upang tayo'y maligtas. Ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano yung ginagawa mo
Patuloy mong dinidespise yung authority, yung mga isinulat, yung written word. You continue to hold on your own way of salvation. Na ito'y sa pamamagitan ng iyong pagpapakabuti, pagpapakabanal sa iyong sarili para sa iyong kaligtasan. In this way, nire-reject mo ang natapos ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang magiging katanggap-tanggap lamang sa ating Panginoong Diyos, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay yung na kay Kristo, na siyang nagbuhos ng kanyang dugo, na siyang maglilinis ng kasalanan, at yung katuwiran niya na mapapa sa iyo sa pagharap mo sa ating Panginoong Diyos. In that way, sa iyong sariling work, merit-based salvation, nire-reject mo ang natapos ng gawa ng ating Panginoong Diyos. At maging ang kanyang mga apostol, ang mga nag-declare ng kanyang mga salita, na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang at hindi sa iyong sariling effort. So nawa, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesus at ariin mo or igalang mo yung kanyang mga apostol na may otoridad, binigyan niya ng otoridad upang ipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. So nawa, magsisi ka sa iyong kasalanan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo at kailanman ay hindi kanya itataboy. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, muli kami po nagpapasalamat sa oras na ito na kami po itinipon mo upang makapag-fellowship, makapagpahayag ng aming pagsamba at pasasalamat sa iyo, aming Panginoong Diyos. So nawa ang mga mensahe namin pong narinig sa umagang ito ay magbigay sa amin ng pagpapala. Nawa, O Diyos, bigyan mo ng bunga ang pangangaral ng ito at patuloy na magbigay ng edification sa bawat isa na nakarinig nito ang mga pagpapala ng salitang ito. At nawa sa mga kaibigan namin na hindi pa nananampalataya sa iyo, Lord, kilusan mo rin po ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Convict them in their sins and grant them repentance and faith. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.